Isang magandang umaga po sa ating lahat. So, salamat po for this fourth Sunday na tayo po ay fourth Sunday nga po o third Sunday? Third Sunday pa lang. Wow. Masyado akong napa-advance. Tayo po ay magpapatuloy at buksan naman natin ang ating mga Bible. Paki-plus naman po sa ating screen ang ating... pakikilik mo nga kapatid sa may kalagitnaan. Yan. Sa Acts po, chapter 16 or... Tama po. Sound check. Acts chapter 16 verses 13 to 15 po. Yan. Naroon ba kayo? Yan. Acts 16 verse 13 to 15. Basahin ko po. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog. Si Pablo po yun, tsaka sina Timothy at mga disipulo. Sa tabi ng ilog na dooy, sinasapantahan naming may mapapanalanginan. So naghahanap talaga na sila ng lugar na mapapanalanginan. Bagamat ang Panginoon ay masusumbungan natin kahit sa ang lugar. But ang Diyos ay nagturo din naman ng lugar na tayo magsama-sama upang magpanalanginan. Amen? So meron talagang lugar na pagpapanalanginan. Amen? At kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. May mga babae pong nagkakatipon. So, mga babae ay mga prayerful in this story. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Thyatira. Isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat at sa Panginoon o maging totoo o totoo siya sa kanyang kaligtasan. Hindi dahil siya ay nabautismuhan, kundi of course siya po ay nabuksan ang kanyang puso sa pangangaral ni Pablo ng Ebanghelyo ni Kristo. Sabi niya, kung inyong inaakalang ako'y tapat na sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay. At kayo'y mangagsitira doon at kami pinilit niya. So talagang naroon pa ang pamimilit ni Lydia na maari ay pasyal po kayo sa aming bahay at doon kayo maglagak, kayo ay kumain at makapagpahinga. So, yun po mga minamahal, ang ating pag-aaralan, ang ating pambungad na babahagi ay ang buhay po ni Lydia, ang puso ni Lydia. Ang pusong binuksan ng Panginoon. Yan. So, sa akin nung pag-aaral ay will come into situation or pagsilip na ang babaeng ito ay niligtas ng Diyos at tinawag ng Diyos o pinili ng Diyos sa kaligtasan. So as I give such a topic po dito sa kwentong ito ay the elected heart of Lydia. Kasi po
binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. So pinag-uusapan nga po natin yung pagkakaligtasan na natanggap natin at binibigyan po natin ng lalim na yung kaligtasan yun ay hindi sa atin, hindi kung sinong tao ang ang gumusto, kundi ang Diyos ang gumusto ayon sa kanyang minagaling ayon sa kanyang pagpili. Ano? So diyan po sa John 1:12 ay atin pong binibigyan ng malalim na pagtingin ang kaligtasan na hindi po ito sa atin o kagustuhan natin, ito ay kundi sa Diyos. Hindi naman po, sabi nga po ng ating kapatid, ito'y pinag-aaralan natin, hindi tayo ay kung sa maling damdamin, na tayo ay makasakit, na tayo po ay, sabi nga ay masabing tayo ang tama. Ano? So, kasi nga po, alam natin na may mga ibang pagtuturo dito, may mga pag-aaral dito, at yan naman po ay nirerespeto natin. Within our church, may maaari pong iba ang pag-unawa patungkol sa biyaya ng kaligtasan, but yun pong ating pinag-aaralan mga minamahal at ating itinuturo, yun yung ating tinitindigan ng ating simbahan, tinitindigan po ng ating pastor na atin pong itinuturo. Naintindihan ho ba natin? So may ulitin ko po, maaring meron pong ibang pag-unawa, pag-aaral po dito, but within our church, as is, per se, but we respect, we respect our own conviction, but as we said, ito po yung ating itinuturo, ito yung ating pinapanindigan ng ating iglesia at pinapanindigan po ng ating pastor na atin pong itinuturo. Ang dulo pa rin po ay tayo ay dalhin, kung yan naman po ang pag-aaral ng iba ay sama-sama tayong dalhin sa kagalakan na tayo ay mga ligtas. Amen? Naman po ang pagsilip ay isa naman po ang paraan o isa naman po ang persona na nagligtas sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Amen? At sa dulo po nun ay tayo ay makapagpasalamat at maglingkod, magtapat na tayo po ay kinahabagan ng Panginoon sa ating kaligtasan. Amen? Smile naman kayo. Yan. Hindi kayo nag-i-smile eh. So, okay po ba? Okay. Sige po, bago tayo mag-pray, bago tayo magpatuloy, pray muna po tayo. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po for this morning as we have been prayed this, Lord, for the last week, Panginoon, at kami, O Diyos, ay inihanda nyo. Salamat po na kami ay nakaabot nga po, O Diyos, sa magang ito upang gugulin ang maghapon sa pagsamba, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, O Diyos, at kasama ng mga kaguruan, kami nga po ay iyong papangunahan. Ito po ay aming tinataas, pinagkakatiwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, bago ko po ituloy yun, akin ko munang basahin yung nasa screen na mga talata. Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap. In-highlight na po natin yung pagtanggap. Nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano naging anak ng Diyos? Doon sa tumanggap. Ano naman daw po yung tumanggap? Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang mga nagsisampalataya, yun ang tumanggap. At yung mga tumanggap na sumampalataya, yun ang mga naging o binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yun po, sumampalataya, tumanggap. So, at ang resulta
ay nagkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi naman nga po lahat ay anak ng Diyos, sa mga sumampalataya lamang kay Jesus ay ang naging anak ng Diyos. So John 1:13 na mga ipinanganak. Paano nga po tayo ipinanganak? Sa pananampalataya, sa pagtanggap ng mga ipinanganak, at ano ang negatibo, ano ang hindi paraan, maling paraan ng pagiging anak ng Diyos o pagiging ligtas. So hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So atin nung binibigyang banghay ang mga bawat pangusap na yan upang atin pong maliunawan kung ano po yung ating pinag-aaralan o tinuturo sa kapanahunang ito. So, at ito po ang isang example ng talatang yan. John 1:12 at John 1:13, ang isang malinaw na kwento ng John 1:12, John 1:13 ay ang puso ni Lydia. Ang pusong binuksan ng Panginoon sa pag-unawa ng kaligtasan. As I give such a topic for this story, naligyan ko po ng topic na The Elected Heart of Lydia. The Elected Heart of Lydia. Ang piniling puso ni Lydia, piniling puso ng Diyos kay Lydia. So, ni Lydia. So, mga minamahal. So, bakit po? Yun ang ating nasisilip. Yan. The conversion of Lydia is a clear understanding in relation to God's sovereign work. Again, the conversion of Lydia is a clear understanding in relation to God's sovereign work. Bakit po? Makita natin muna ano yung pangyayari sa kaligtasang meron po si Lydia na atin pong konektado o talagang bahagi ng atin pong pag-aaral. Kasi po, ang puso po niya, yung puso na naghahanap o talagang naghahanap ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Ang kanyang puso ay yung naghanap ng pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Sabi po dito sa verse 14, at isang babaeng nangangalang Lydia na mangangalakal na kayong kulay ube, na tagabayan ng Thyatira, isang masipag sa kabanalan na nakinig. Sabi po doon sa English, seller of purple of the city of Thyatira, which worship God. So sa Tagalog ay isang masipag sa kabanalan. Sa English naman po ay which worship God. Heard us. So makita natin na siya ay worshiper. Siya ay worshiper. She worship God. Masipag sa pagkakatagalog lang ay masipag sa kabanalan. So makita natin mga minamahal ay nagsasaliksik o talagang naghahanap din naman nga itong si Lydia. But we know, as dalalimin natin yung paghahanap, ay hindi naman nga po nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Tama po ba? Yung sinasabi nating hinahanap o may kasipagan din naman sa Diyos o sa pagsamba sa Diyos, pagkilala sa Diyos, pero sa kaligtasan, alam natin na anuman ang ating kasipagan, anuman ang tao, anuman ang kasipagan ng tao sa kabanalan, pagdating sa kaligtasan, kapos yan. Hindi yan nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit gaanong sipag natin ng tao, pero alam natin ang Diyos ay banal, ang Diyos ay maluwalhati, anuman ang katwiran, kabanalan, kasipagan ng tao sa mga Diyos, pero pagdating sa kaligtasan,
Hindi yun. Hindi sa kanyang sarili ang pamantayan para siya ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sa Romans 6:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dumating sa kanya si Pablo dahil kailangan pa rin niya na maunawaan o talagang kinakailangan niya na ang Ebanghelyo, ang pangaral ni Kristo, dahil siya sa kanyang sarili, kahit siya'y masipag sa kabanalan, hindi siya maliligtas sa kanyang sarili. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Yan. He sought the Lord, but she sought the Lord, but alam natin yung ating paghanap sa Diyos ay laging kapos. Amen? Sabi nga ng Isaiah 64 verse 6, sinang pamilyar sa Isaiah 64 verse 6, yung ating mga kabutihan ay naging parang marumi, lahat ng ating katwiran ay naging parang basahang marumi. So may katwiran din naman tayo sa pamantayan ng Diyos, sa pamantayan ng tao, magaling ka. Talagang ikaw ay banal, ikaw ay masipag sa pagsunod, pero sa pamantayan ng Diyos, ikaw ay kapos. Amen? Iba yung pamantayan ng tao sa kabanalan, sa katwiran, kaysa sa pamantayan ng Diyos. Amen? So, yun po, mga minamahal, kaya po siya ay, alam niyo kung titingnan natin dito sa mga previous verses, pinigilan ng banal na espiritong pumunta sila doon. Sila ay inalis ng espiritu doon. Tingnan niyo po yung mga previous verses at napapunta nga po sila dito. Talaga makita natin na yung pagkilos ng banal na espiritu, hindi dito ka pumunta. Hindi, ito ang puntahan mo. Naintindihan mo ba? Tingnan po yung mga previous verses na ganun ang leading ng banal na espiritu sa nais niyang pangaralan. Tingnan natin, tingnan po are. Ano nga to? Nasaan yun? Verse 7, tingnan po, 16 verse 7, dito pa lamang, 16 verse 7, 16 verse 6. At nang kanilang matahok ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na isasayin ang salita sa Asia. Tingnan po yun. Talagang nililid siya kung ano ang gusto ng Espiritu, puntahan, pangaralan. Sabi po ng verse 7, at nang sila'y magsadating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinia, at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. So, katulad ng sinasabi natin sa John 3:8, yung kung gaano ang hangin ay ibig kung saan pumaroon, gayon din ang mga ipinanganak ng Espiritu, kung saan ang gusto ng Espiritu pumunta, dalhin ang kapanganakang muli. Naintindihan mo ba? Oy. Naintindihan niyo ba? So, yun po ang ating at salamat po nakaabot saan? Saan ka kuya Saang lugar ka naligtas? Sa Libo. Sabi na anong year? 1986. Pagpanahon na. Banal Spirit, sino nangaral? Ruel, sabi pupunta si Kuya Ruel sa Alangilan. Ops, huwag ka dyan. Dito ka sa Libo. Narito si Edwin. Di ka, darito. Dito mo ipangaral. Doon, naligtas ka. Amen po ba? Narino ba kayo? So, at napakaliwanag naman ng talata. Hindi naman kinakailangan pa natin ng malalim na pag-iisip sapagkat napakaliwanag ng talata na tinutulutan ng Espiritu. Hindi, ito yung mga dapat iligtas. Hindi, dito ka. Hindi, Panginoon, sabi nyo dito, dapat hindi, dito ka. Tama po ba? Alam natin na may mga panguna ang banal na Espiritu. Hindi, dito ka. Ito yung gusto ko. Dito ka.
Hindi, Panginoon, ay mga kaluluwa. Hindi, dito ka. Kaluluwa din, hindi, dito ka. Ito nga yung kaluluwa na gusto ko. Ito ka. Tama po ba? Oh. At ayun nga, at doon sabi saan nga si ano? Saan nga si Lydia? Tiyatira. Dito ka. Dito ka sa Tiyatira. Magtsaka ka dito. Magti at mga. So yun po mga minamahal. So naintindihan mo ba? Uy! Yan, okay. Parang laging si doktora lamang ang umuupo. Iglesia ho ba kayo? Opo. Siya nga po. Hindi, sagot ni doktora, ako ang tunay na iglesia. Hindi ka tama po. Talaga naman tayo ang tunay na iglesia. Tama po ba? Kayo ba ay iglesia? Oo, bakit kayo naging iglesia? Iglesia nino? Ha? Iglesia ni Cesar? Hindi, iglesia din ni Cristo. So nakita natin yung first point. She sought God, but alam natin, men could sought God, but below to God's standard. Amen? Hindi natin kayang maabot ang Panginoon. Number 2 po, the heart that sought to worship God, Acts 16:13. Ano pa yung the elected heart of Lydia? Not only the heart that sought to worship God, the heart that was dependent, the heart that was dependently opened by God's sovereign gracious work. The heart that was dependently opened by God's sovereign gracious work. Ano? Yung kanyang puso na talagang nakadepend lamang sa bukas ng Diyos, at yung pagbukas ng Diyos ay yung kanyang sovereign gracious work. Ano? Dahil hindi niya kayang buksan ang kanyang puso sa Diyos. Kaya binuksan ng Panginoon. Walang, sabi nga, yung ating puso, hindi natin yan binubuksan sa Panginoon. Yung puso natin ay hindi yan tumitibok sa Panginoon. Unless kumilos ang Diyos na buksan ang puso mo, yung puso natin hindi yan magbubukas para kilalanin ang Panginoon. Amen po ba? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Hindi kayang magbukas ng tao. Sabi nga ay yung pagtanggap, hindi sa dugo, kalooban ng laman, kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Binuksan ng Diyos. Dahil alam natin, ano ba ang klaseng puso meron ng tao? Ano ang sabi ng pag-aaral natin, mga pagkikinig, ano ba ang meron sa puso ng tao? Anong klaseng puso meron ang tao bago maligtas? Magbigay nga po kayo. Ano yung mga talata? Magbigay kayo ng talata. Sige po, anong mga talata na the heart is really wicked? Upang kumilala at magpahalaga sa Diyos. Jeremiah 17 verse 9. Basahin natin. Jeremiah, wala po diyan sa PowerPoint. Jeremiah 17 verse 9. Mga ilalaan po mga talata ito. Anong sabi po? Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat na bagay. Totoong masama. Sinong makakaalam? Totoong masama. Sabi doon, mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Sino nakakaalam? Ang Diyos lamang. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Amen? So, Ecclesiastes 9 verse 3. Ecclesiastes 9 verse 3, mga minamahal. Basta pakibasa po ng Ecclesiastes 9 verse 3.
Ang ganda po ng talata. Ang puso ng mga anak ng mga tao, tao ba kayo? Oo, tao lahat po tayo. Nung di pa tayo ligtas, siyempre, ito yung ating kalagayan. Ang puso ng mga anak ng mga tao ay hindi po kasamaan lang, kundi puspos ng kasamaan at kaululan ang nasa kanilang puso. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Habang sila'y nangabubuhay, walang araw na mababago ang puso ng tao. At pagkatapos doon ay kamatayan na lamang ang hinihintay. So talagang yung puso ng tao para pagbuksan, para pahalagahan, kilalanin ang Diyos. Hindi yan magbubukas. Pero salamat po, mayroong Diyos na nagbukas ng puso ni Lydia. Amen? Para maunawaan niya, para kilalanin niya ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Nung ikipinapangaral, ayaw mo. Ayaw ko. Nung ako pinapangaral ni Kuya Joseph, hindi ko gusto yan. Maayos ang puso ko. Hindi ko tinatanggap. Pero as I attended the prayer meeting, wow, hindi ko inakalang noon ako makakaunawa, nabuksan ng aking puso. Tumanggap ako sa Panginoon. Amen? So yun po mga minamahal, nabuksan ang ating puso dahil hindi natin ito bubuksan. Amen? At ang maganda po, nasa inyong God's sovereign, gracious work. Sabi doon ay, tingnan po are, sa verse 13, sa huling mga pananalita, at kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng ilang mga babae? Maraming mga babae ang ang pinapangaralan, ang sinasalitaan ng Ebanghelyo. Marami. Nakipagsalitaan kami sa mga babaeng nagkakatipon. So maraming babae. Pero how come in verse 14, ang binuksan lang ng Diyos ay si Lydia? Bakit hindi niya binuksan ang lahat? If we really come up into, ang sabi nga ay, lahat ba ay maliligtas? Hindi. Pwedeng maligtas kung ito yung, ninanais ng Diyos. At gusto ko naman itong lahat naman nga, sabi, kung ang ating isip ay lahat ay maliligtas. O lahat ng babaeng nakikinig doon ay talagang gusto ng Diyos na maligtas. Nais ng Diyos na maligtas. Bakit si Lydia lamang ang binuksan niya ng puso? Bakit si Lydia lang? Ay kasi nga yun ang ninais ng Diyos. Yun ang kanyang piniling buksan. May mali ba sa Diyos? May mali ba sa Diyos na ikaw ay binuksan? Hindi. Sino ang kanyang katulong? Sino ang makakapagmando, makakapanguna sa Panginoon? Para sabihin nating mali po, Panginoon, na hindi nyo nabuksan. Salamat na lamang at isa ka sa binuksan. Si Lydia ay isa sa binuksan. Naintindihan mo ba? Naintindihan? So yun po, yung God's sovereign gracious work. Nakita po natin yun. So pwede po tayo magtanong mamaya. So ngayon, and the last po mga minamahal ay the heart that heard and received the gospel. The heart that heard and received the gospel. Of course, the gospel is the power of God unto salvation. So sa lahat po ng mga ninanais ng Diyos na buksan, bago ito mabuksan, laging naroon muna ang Ebanghelyo.
Laging naroon muna ang pangangaral. Hindi pwedeng mabubuksan, hindi pwedeng maliligtas nang walang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos at patuloy tayong hinahamon ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo kasi ito ang paraan, ito ang programa, ito ang kalooban ng Diyos na ang kanyang mga nililigtas ayon sa kanyang kalooban, sariling kalooban, ay makakarinig ng Ebanghelyo. Kinakailangan talagang makarinig. Kaya nga ikaw tayo'y pinapahayo dahil kahit na may mga maliligtas talaga, pero dapat naroon ang pangangaral ng Ebanghelyo. At kapag siya talaga ay siya ay pinili, siya ay inihalal ng Diyos dito sa kaligtasan, talagang siya ay mabubuksan. Talagang siya ay bubuksan ng Diyos. Hindi dahil siya ay isa sa mga hinirang ng Diyos. Amen? So yun po, mga minamahal, yun ang ating nakikita. And the last pala po, the heart that demonstrated commitment to Christ. The heart that demonstrated commitment to Christ. Sabi po dito sa verse 15. The heart that demonstrated commitment to Christ. Ano yung commitment niya? Talagang siya ay naaligtas. Nagpabautismo siya. Amen? Amen. Yung heart na binuksan ng Diyos, the elected heart of Lydia, the elected heart of men, ang isa sa mga panuntunan niyan, it will demonstrate commitment to Christ. Ang first commitment ng mga elected heart ay sumusunod unatigit sa bautismo. Tama po ba? Uy. Oo, nagpapabautismo kasi ito ang first obedience. Amen? Yun ang primary demonstration of our commitment to Christ na talagang si Kristo tayo ay nakipagkaisa kay Kristo. Nabautismuhan na ho ba ang lahat? Oy, nabautismuhan na ho ba ang lahat? At makita natin yung isa pang commitment. Oy, minahal niya. Naroon ang pagpapahalaga niya sa mga lingkod ng Diyos. Oy, dito muna kayo. Kayo muna ay tumigil. Of course, nilaang sila tumigil. Naroon yung hospitality of Lydia na kanyang inasikaso, pinakain niya. Amen? Talagang kanyang binigyan ng paglilingkod. Tama, kaya nga minsan ang biro namin pag kami nagba-Bible study, pag kami nagtuturo at nagpa-merenda, ay ligtas na yun. Pag hindi nagpa-merenda yung tinuro, parang hindi nakakilala. Oo. Amen? Pag mga ganyan, uy, alam mo ba, nung ako ay babago pa lang, nagkwentuhan sina Brother Noel, Pastor Noel, Pastor Franklin, hindi tuwa sila. Nagre-report sa teachers meeting. Pastor, talaga pong naligtas po yun kasi po, hindi kami po pinaalis kasi pinamerenda po kami. Talagang napamerenda po kami. Ligtas po. Kaya babalik po kami doon. Yung mga membro, napunta na, wala po. Joke. Joke lang po. Kasi pasensya. Bakit yung mga membro parang hindi ligtas? Kasi bibisitahin daw ng worker ng pastor, wala man lamang pamerenda. Joke. So, mga minamahal, amen? Narino ba kayo? Uy. Tama. Amen? Hindi po yun. Yun po ay somewhat examining ourselves. Amen? Narino ba kayo? Opo. Tunay. Kasi biblical naman yun eh. Biblical po. Kung hindi po yun, hindi natin sasabihin. Kaya magbago na po Joke. So, mga minamahal. Amen? So, yun po yung the elected heart of Lydia. Amen? So, yun po. At pag niyo po kami po laging soft drinks. Joke. Mahiling pa eh. Hindi makamove po. So, yun po. Kasi, yun daw, pastor, madaling namatay. Bakit? Dahil na dialysis. Every time daw nabibisita ang pastor,
puro Coke, puro soft drinks. So, kaya po namatay agad yung. So, ayos lamang po kami pagkape. Ah, amen? Black coffee. Hindi po. Red coffee po. Ang nais namin ni Pastor. Red coffee. Bahala na po kayo kung i-search niyo po yung kung saang product po yun. Okay, anyway. So, yan po mga minamahal. Dito, bago po tayo mag-entertain ng question, dito po sa ipinanganak ng hindi sa... ito po. Bakit natin sinasabi yan? To embrace our salvation. Bakit natin yung gustong ipaliwanag na talagang John 1:13 para talagang yakapin natin, maging talagang mahalin natin yung kaligtasan na meron tayo, na hindi pala ito sa atin, hindi pala ito talaga kung sino man. Kaya naman tinuturo po sa atin sa 1 John 5:30 na katulad ni Apostol Juan na dahil kayo mga ipinanganak, si Apostol Juan din yan, si John and 1 John, 2 John, 3 John, isa lang po ang writer, na kung paano kayo ay talagang ipinanganak sa 1 John 5:13, sumulat uli siya na itong mga ito na nagkakasala, na sila'y nakagawa pa ng kasalanan. Kahit kayo nakakagawa pa ng kasalanan, ay tandaan nyo na sa 1 John 5:13, ito'y sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman, talagang maging firm kayo na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan dahil kayo ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na hindi sa dugo, na hindi sa laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Na talagang maging firm kayo, i-embrace nyo yan, maging grateful kayo na talagang kayo ay mga ligtas. Amen? Kaya tinuturo po natin yung John 1:12, John 1:13 para in support sa 1 John 5:13 na talagang ma-embrace natin ang ating kailigtasan. Ipagpasalamat na natin tayo ay mga ligtas. Amen? Amen po ba? Ipapagpasalamat nyo ba kayo ligtas? Oo, kaya gusto nating ituro yan para talagang lumalim tayo, magpasalamat tayo na isa sa mga naging anak ng Diyos. Second thing, mga minamahal, to examine our salvation, hindi lamang tayo ay positibo na talagang binibigyan natin ng assurance ang tao na pag ikay sumampalataya, dahil yan ay talagang Diyos ang kumilos sa iyo, ikaw ay ligtas. Hindi lamang po in that side. Gusto rin naman nating siya sa kanyang sarili ay magsaliksik siya. Hindi basta lagi-lagi tayo ng assurance dahil hindi naman tayo ang nagbibigay ng assurance. Hindi naman tayo nagbibigay ng kasigurudahan. Talagang Diyos naman. At ang Diyos at siya ang nakakaalam niyan. Naintindihan niyo ba ako? Kaya sabi ni Pablo dyan, kung talagang examine yourselves, kung talagang kayo tumanggap, kung talagang kayo'y mga talagang nanampalataya na naging anak ng Diyos, ikaw ang makakaunawa, kayo ang makakaunawa niya, pero pag ikaw ay nabubuhay pa sa kasalanan, yung Korinto po, dahil ang Korinto ay sila'y nagkikilan na sila'y mga ligtas at mga ipinanganak nga ng Diyos sa pananampalataya, ay sila'y nabubuhay pa sa kakarnalan. Kaya sabi ni Pablo, uy, kung talagang kayo mga anak ng Diyos at sumampalataya kay Kristo, ba't ganyan ang buhay nyo? Examine yourselves whether you are in the faith. Amen? Ganyan din po. Both, hindi natin puro assured ng assured. Hindi. Ikaw at sa inyong sarili, ayon sa nakikita kong buhay mo, examine yourselves whether you are in the faith. Naintindihan niyo ba ako? Oho. Hindi puro tayo positibo lang, kundi let this claiming Christian truly examine na kung siya nga'y ligtas o hindi. Na-examine nyo ba ang inyong sarili? Pag ganito pa rin ang buhay natin, kapag ang isip natin ay, nako, ayoko nang magpatuloy, talagang gusto ko na yung dati kong buhay, ay examine yourself whether are you in the faith. Amen? Ano nga una? Bakit natin pinag-aaralan John 1:12 at 1:13? To embrace our salvation. So the next thing, to examine our salvation. Amen? And the third thing, mga minamahal, to extend our salvation. Na talaga naman kung ikaw ay ligtas, no, ang sabi ng Diyos, abay, humayo ka.
Ipangaral mo yan. Amen? Talagang ikaw ay umabot. Talagang ikaw ay magturo, ikaw ay mag-imbita. Amen? So extend our salvation dahil, wow, naintindihan mo ng kaligtasan ay biyaya. Naunawaan mo na ito'y talagang ayon lamang sa awa ng Diyos. Kaya naman kaya na pinag-aaralan John 1:12, 1:13 to extend our salvation. Na ang paliwanag po natin ay naintindihan mo ba natin? Sabi ng 2 Timothy 2:10, kaya nga aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang, upang kamtan nila ang pagkaligtas. Tingnan po, hindi pa naliligtas pero may hinirang na. Yung hinirang, kinakailangan pa ng pagkaligtas. Hindi ibig sabihin, pag ikaw elected, hindi mo na kinakailangang makarinig ng ebanghelyo. Kasi nga, we are elect unto salvation. We are elect unto salvation. And the foreknowledge of God, ikaw ay pinili na, pero hindi ka paligtas doon. Ikaw ay kinakailangan pang makarinig ng ebanghelyo para ikaw ay talagang maligtas. Amen? Dahil sa mga hinirang, nagtitiis talaga siya. Ibig sabihin talagang he extend the salvation talagang passionately. Talagang nagtitiis siya. He suffered for the elect upang kamtan nila ang pagkaligtas. May elect, may hinirang upang dahil nagtitiis ako'y hahayo, dahil alam kong sa pinamukaan, may maliligtas doon. Dahil may elected doon. Amen? So kaya nga po, tayo ay magmasipag, tayo ay maging mapagtiis. Dahil alam nating hindi sayang ang ating pangangaral dahil meron talaga ang Diyos na meron talagang taong maliligtas dahil may hinirang ang Diyos. Amen? Ay mahirap nga kung walang hinirang kasi mangangaral ka, wala naman palang bubuksan ng Diyos. Sayang lang. Talagang, in other side, mga minamahal. So, nakikita ho ba natin? Amen? Kaya nga sabi dito, election is not a reason to stop evangelizing. Ulitin ko po, sabi ng election is not a reason to stop evangelizing. It is a reason to evangelize with confidence. Election, alam niyo, dumadating sa akin yan. Dumadating minsan sa Kristiyano. Yung extreme electionist, ito po kasi merong extreme electionist may maliligtas may ganun po, kahit hindi mo maliligtas yan. Hindi na kinakailangang mangaral kasi may talagang maliligtas yan, kahit walang pangaral. Hindi po tayo ganun. Tayo ay yung totoong election na tinuturo ng Bible na talagang may pinili at ikaw ay gagamitin ng Diyos na mangaral doon sa mga pinili. Hindi, naman ay maliligtas kahit hindi ako mangaral, kahit walang mga Kristiyano mangaral. Hindi tayo ganun. Tayo ay ang ating pinapaniwalaan ay talagang may kailangan ng pangaral dahil mayroong mga ililigtas ang Diyos. Amen po ba? Narino ba kayo? Minsan dumarating po yun na maling kaisipan na no need to evangelize because God will save these people. Narino ba kayo? Naintindihan mo ba mga minamahal? Alam niyo po, may heart ay makarating, makaabot, maipaliwanag po ito. So, yun po. Ang aking passion ay, mamaya, as I end my lesson, pupunta ako doon sa likod. Magbubulay ako. Lord, nasabi ko bang maliwanag? Ano ba yung kulang ko sa pagpapaliwanag? At ituro niyo pa sa akin
ang mga tamang paliwanag. Kasi po dito ako ninyo, bakit? Dito nyo ako inaabot sa pagiging mapagpasalamat, pagiging mapagpatuloy, pagiging mapaglingkod. Amen? So kung gaano ako natutuwa sa pag-aaral na to, ay nais ko pong ma-share sa inyo yung katuwaan ko. Amen po ba? Narinig ba kayo? Okay. Tanong. Tanong na po tayo. Bakit? Ang tanong ko, bakit narin agad sila? So, tanong tayo, tanong. Sige po. Let us hear or sige po, tanong po tayo. May gusto liwanagin. Uy. May tanong mo ba? Nanay, alam ko dati may tanong kayo. Tanong kayo. Pag hindi kayo nagtanong, ano naman po ng isang mic, kuya. Hindi pa abot namin yan. Hindi po abot yan dito. Hello, magandang umaga po. Sige po. Ang Hello. tanong ko po, Brother Joben, yung pong doon sa nabanggit ninyo kanina na doon sa nag-uumpisa tayo na hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan at kabanalan ay hindi lahat maliligtas. Ay ano pa po ang dapat gawin? Puro po kabutihan at kabanalan ang ginagawa. Ay hindi pa rin, wala pa rin kasiguraduhan na sila'y ligtas. Kayo ba yung naka-attend ng salvation? Opo. Kayo ba yung nabautismo na? Opo. Sa balik po kayo doon. Joke po. Mapakalayo na po pag bumalik. Nanay, ilan taon na ho pa kayong ilan taon na ho kayong membro ng church? Ako po yung nakakilala sa Panginoon noong pong time na ako nasa Hong Kong, 1992. Doon po ako kasanib sa JIL. Ay, paano? Kayo kayo member dito? Opo. Sorry. Kailan kayo nabaptize dito? Nung pong time ng pagka-pandemic. Pandemic. Opo. Parang naalala ko, nagre-recall ko. Kayo po ang teacher ko sa salvation eh. Brother Joven, kayo ang ligtas teacher kayo. ko sa salvation. Bakit pag ako nagtanong po sa inyo? Ako pala ang tinanggap. Pag ako pinabalik nyo sa salvation, babalik din kayo doon. Oh, Lord, bakit nangyari ito? Bakit ang pagiging kasipagan pa sa kabutihan, sa kabanalan ay hindi paraan para maligtas? Hindi pa rin sapat para maligtas. Sige po, kahit sino po makakasagot niyan. Pastor, kayo na po. Kayo na po ang sumagot. Sasabihin ni Pastor Joben, bumalik ka sa salvation. Sige ba, Pastor? Si Pastor na po. Uy, dali mo kay Pastor yung microphone. Okay, so salamat po. Parang mahina ito. Ayos ba ang sound? Okay. So, hindi po yung ikaw ay mabait, ikaw ay nabautismuhan, ikaw ay nasimba. Hindi po yan paraan ng kaligtasan. Yan po ay bunga ng pagkakaligtas. Amen. Okay? Kung ikaw ay tunay na naligtas, makikita sa iyo ang bunga. Okay? Katulad ng sinasabi sa 2 Korintos 5:17,
Datapwat ang sinuman na kay Kristo ay mga bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So dapat po nating matandaan, ang good works po ay bunga ng ating kaligtasan, hindi paraan ng ating kaligtasan. Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yun po, ang good works ay bunga ng pagkakaligtas. Hindi yan paraan para maligtas. So, yun po, atin po lamang nililinaw siya. Ibabalik po natin si Brother Juben sa Sunday School. Okay. Ate, dinaman niyo pa ako. Demoted uli ako. Ako, salvation. Ako ay nagpamunta ng assurance. Bago ma-demote from, nagpunta na ako ng baptism, promote. Hindi naman po natin inaana. So, yun po na may ating binabanggit para lang maging maliwanag. Siyempre, minsan tayo nakakalimot. Hindi naman po nawawala ang kaligtasan kung kayo tunay na ligtas na. Meron po naman tinatawag na kulang pa nga sa kaalaman, bagaman ligtas na, pero kinakailangan po maituwid yung tamang doktrina. So, yun po ate, naintindihan ate. Oy, ate, huy! Hindi ka kasi kayo nakikinig. So, ate, naintindihan na po. Maganda. Ay po yung tanong ang sagot ni Pastor. Tayo ay hindi po yung ating kabutihan, yung kahit kasipagan sa kabanalan, kahit napakasipag po sa kabanalan, katulad po ni Lydia. Pinuntahan pa rin siya ni Pablo, tinuruan pa rin siya ni Pablo, at doon po sa pagtuturo ni Pablo, nakakilala siya, tumanggap siya kay Kristo, naligtas po siya. So, katulad po ng ating sinasabi, ay yung ating kabutihan, yung ating katuwiran ay hindi nakaabot. Nanay, makinig kayo. Ay hindi nakaabot. Kahit paanong sipag natin, kahit paanong sabi nga ay tungtong natin, hindi natin maabot yung kabanalan, yung talagang katuwiran ng Diyos para tayo ay maligtas. Kaya po doon sa 1 Corinthians, kayo ay sa Diyos na nakikristo na ginawang katwiran, kabanalan, katubusan. Si Jesus ang ating katwiran, ang ating katubusan, ang ating kabanalan. Kaya tayo ay sa Diyos. So si Kristo po ang ating kaligtasan. Naintindihan na po? Ligtas na kayo? Yun! Amen. So ayun po, nanay. Siguro ako-confuse lang si nanay. But alam natin na tayo ay may kaligtasan. Hindi sa gawa. Amen? Hindi sa, kundi sa pananampalataya. So sige po. May 5 minuto pa. Any question po? Clarification? Sige po. Ito'y mahalaga po yung ating pag-aaral. Ito ay atibay ng ating pananampalataya. Sige po, baka po may tanong. Pastor, sige po, ate doktora. Hindi nataas si... kahit pagdagdag, pagpapaliwanag, ano po, ang tanong, pagtatanong, pagpapaliwanag, pagdidiin. Dagdag lang po, tulad po ni Cornelio, siya sa description ay masipag, nagbibigay ng abuloy, ng lahat. Pero ginawa pa rin ng Diyos na papuntahin si Pedro Amen. para sa kanyang bahay, para ligtas siya at ang kanyang sambahayan. Amen. So, salamat po. Acts chapter 10 po yun, nanay. So, same condition ni si Cornelio at si Lydia. Masipag sa kabanalan pero pinuntahan si Cornelio pinuntahan ni Pedro. Si Lydia naman ay pinuntahan ni Pablo. Kaya sila naligtas. Salamat po, Doktor. Sige po.
Baka po may tanong. Oy, Brother Tikatek, anong alam may tanong ka dyan? Good morning po. Sige ba? Ito naman po ay hindi ayon po sa Biblia, pero personal po, medyo sa atin. It's about sa anong paraan po sa bawat kabataan or anak or kamag-anak ka na napilitin ba, suyuin, ipakita sa kanila para magpatuloy? Or patuloy patuloy lang naman ang palataya sa Diyos na sila'y maliligtas lamang? Or pipilitin natin sila? Sa mga anggalit ba or pamimilit sa isang paraan para para sila'y maligtas po? Mga ganung bagay po. Okay lang ba or talagang it's really a reason for us to persuade, particularly our children, for them to be saved? Yung palagi nating ibahagi ang salita ng Diyos, okay? May mga dito sa atin, tayo patuloy na nagtuturo. Sa unang bahagi, hindi nila naintindihan, okay? Hindi naman right away. May time na pagbubukas ng Panginoon sa kanilang diwa para makaunawa. Katulad ng mga sa atin, ilang beses, sino rito ang naligtas ng ilang beses nakarinig? Nakaunawa. For sure, mayroon dito sa atin. Ano ho? So, ngayon, ang ating binabanggit doon, siya'y nakaunawa dahil binuksan ng banal na Espiritu. So, ngayon, kung kailan siya binuksan, doon siya magkakaroon ng kaunawaan. Katulad na sabi mo, nakapakinig nung isang araw. Pero, pangalawang beses, ikay nakarinig uli at doon ka nabuksan. At doon ka nakaunawa. So yung idea na patuloy nating ibahagi sa mga anak natin ang salita ng Diyos ay matuwid lang na ating gagawin. Maliban, sabi ro ng talata sa Roma, paano sila magsisisampalataya na hindi nila napakinggan? So ang ating mga anak ay patuloy din nating bahaginan ng salita ng Diyos. Wala pong, sabi nga po, ay walang, ang lahat ay dapat makarating doon sa sinasabing manampalataya sa Panginoon. Makilala nila ang Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At pagkilos, of course, ng banal na Espiritu. Salamat po, sir. Sa akin lang, let us evaluate the way we persuade our children. Yung ating evaluate how we really impart this gospel to them. Baka naman ang dating nga ay may mga pagkakataon kasi na i-memorize mo na yan. Ito talaga ang sagot diyan. May mga ganyan, may mga natuturuan daw po tayong mga kabataan na intellectually, they really understand it intellectually. Pero hindi talaga makita yung katotohanan within this person ang kaligtasan. Alam na alam ang sagot paano ang kaligtasan, ano ang paraan ng kaligtasan, pero hindi maramdaman kasi naturuan o talagang ito alam lang sa ulo lang ng mga bata ang way ng kaligtasan, ang paraan ng kaligtasan, pero hindi talaga naaabot. So, yung may mga ganong situation na may mga naman na ano ba yung maaring nating silipin na pinipilit. Okay. So, nice kong magbigay din. Since nabata yan, baka naman masyado tayong very strong do sa posisyong dapat makita ko sa iyo yung lahat ng dapat kong makita. Since nabata nga yan, hindi naman nila alam ang lahat, pero meron silang kalooban. At tulad ng bata, naghahangad sila ng pagkain dahil sila'y buhay. Ngayon, may mga pagkakataon na yung mga bata ayaw kumain. Ang ibig pang sabihin ay Hindi sila buhay. hindi sila buhay. Apo. May mga sitwasyon na mag-ingat din tayo doon sa Amen. ganung bahagi.
Dahil mga bata nga yaan. Okay? So, dahil doon ay huwag nating iakusahang hindi paligtas yan at huwag din naman nating akusahang sabihing ligtas na yan. Ang Panginoon lang ang nakakaalam doon. Amen. At kung yan ay tunay na ligtas, yan ay lalaking nadudoon sa daan ng Panginoon. So yun po. Sige pa, ate, last na lang po yan. Wala, nakapag-belt. No? Tuloy natin. Next Sunday. Dagdag lang po, dahil po ako ay nakaunawa ng Sunday School at ari din po ay narinig ko. At ako din po ay parang katulad din ni Sir na napapagod sa mga mahal sa buhay. Tapos dumating nga yung pag hindi ka pinili ay hindi ka maliligtas. Parang na-confused ako doon. Parang sabi ko, ay baka sila hindi pinili. Kaya kahit anong sabi ko, ay hindi maligtas. Pero one time, ay may nangaral sa akin, may nagpaunawa sa akin, na kung ikaw ay ligtas, ikaw at ang sambahayan mo, huwag kang manawa na mag-share ng salita ng Diyos Amen. dahil ililigtas ng Panginoon. Dahil may pangako ang Panginoon sa iyo na kapag ikaw ay naligtas, ikaw at ang sambahayan mo ay maliligtas sa tamang panahon na ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya wag manawa Amen. sa mga mahal sa buhay na ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nung marinig ko po yun, so nagbalik sigla ako na mangaral, na mag-share. Although na sabi ko nga sa mga mahal ko sa buhay, wag niyo akong tingnan kung may mali akong ginagawa kasi tao lang ako. Dahil hindi naman ako ang nagliligtas, kundi ang Panginoon. Amen. So, salamat po. At tama po yun. Acts chapter 16, 30-31. Acts 16, verse 14. Yung si Lydia at ang kanyang mga kasambahay. Naligtas. Amen? So, dahil yun naman nga po ang turo ng Panginoon. At ang ating bahagi ay ipangaral sapagkat yun naman nga po ang tungkulin natin. Dalhin natin sila sa Ebanghelyo at ang Panginoon po ang kikilos po sa kanila. So hanggat buhay po yan, di natin masasabing hindi yan maliligtas, hindi yan pinili para maligtas. Who we are to really judge na hindi talaga maliligtas yung mga taong yan. So wala tayo sa posisyon para makapagsabi ng ligtas o hindi ligtas. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam nun. Amen? Ang tungkulin lang natin ay to share this good news. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po for this morning. Alam namin, Lord, na the end of this discussion ay dalhin kami sa isang masaya, sa isang mapagpasalamat na puso na kami nga po ay nakakaabot ng dakilang biyaya ng kaligtasan. Salamat po, Ama o Diyos, at naway patuloy niyo kaming tutulungan, Panginoon, at patuloy niyo kaming, Lord, bibigyan ng mga pag-aaral pa na magtutulak sa amin sa pagmamahal at pagkilala sa layunin niyo na kami ay maging larawan ng Panginoong Hesukristo. And again, we respect our brethren as they have a different understanding, convictions about this election. Lord, kayo, alam namin, Lord, na nariyan kayo, O Diyos, na nagpapayapa at nag-aayos ng aming mga ugnayan, na isang aming layunin na papurihan nga po kayo, Panginoon. Ito po yung aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at Amen.